Welcome to my journey with Yanners! Anyong Yanners, so nagbabalik na naman tayo dito sa panibagong kwento sa Maya Journey Podcast, and gusto ko magpasalamat dito sa ating letter sender sa pag-share ng kanyang story. And if interested kayo na i-share yung inyong life story, nandito po yung aming email address, and lahat po kayo ay welcome na mag-share ng kahit na anong storya na nangyari sa totoong buhay ninyo. So itong si letter sender, tatawagin natin siyang only child. Hi Yanners! Gusto ko sanang i-share yung life ko bilang only child. Isa rin pala akong adopted. Medyo may edad na ang aking mga magulang nung ako ay inampun nila. Bilang solong anak, masasabi kong naging maganda at maayos naman ang aking kabataan. Pag inaatake ako ng seizure, tinatakbo ako agad sa UST Hospital. May karamdaman rin pala ako. Minsang inatake ako ng seizure at nagsimula iyon nung ako ay 13 years old. Pero minahal at dinaruga pa rin ako ng mga magulang ko ng buong buo. Lumaki ako sa disiplinadong magulang. Nasanay akong pag nagkamali, may parusa para matuto. Lumaki ako kasama sa mga negosyo nila. Bukod sa kanya-kanya nilang work, si mama nag-a-abroad at si papa naman ay dating engineer sa Saudi. Meron din kaming poultry at tumutulong ako sa paghahatid ng mga orders ng baboy at madalas din kaming mamasyal. Lahat ng kaginhawaan na ibigay ng parents ko sa akin. Sa sobrang pagmamahal nila sa akin, kaya naghigpit sila. Hanggang sa magtanan ako ng 16. Pinaglaban ko yung lalaki. Kaso, nawalan rin ako ng unang anak nang dahil rin sa kinakasama ko noon. Nung nailibing na ang anak namin, kinuha ulit kami ng parents ko para mapagpatuloy ko ang pag-aaral ko sa college at siya pag-aaralin sa high school. Kaso, lumayas din siya. Iniwan rin ako, pero di ko na hinabol pa. Nung nagpatuloy ako sa buhay ko kasama ang mga magulang ko, hanggang sa nakapag-asawa na ako. Kinasal at nagkaroon ng 2 anak. Tuwang-tuwa ang mga magulang ko sa aking mga anak. Sila ang nagpalaki sa mga bata habang nagtatrabaho kaming mag-asawa. Okay naman ang lahat, pero meron ding mga tao or kamag-anak na ayaw sa akin. Dahil hindi naman daw talaga ako tunay na kadugo. Kahit na legally adopted ako, para sa kanila, hindi ako naging parte ng pamilya. Both side merong ayaw sa idea na ako ay ampunin. Kaya lumaki ako na may naririnig at nararamdaman sa mga may ayaw sa akin. Masakit man at minsan hindi ko mapigilan sumagot sa kanila. Pero dahil sa pagmamahal ko sa mga magulang ko, hindi ko na inisip yung mga yon. Dahil para sa akin, isa kaming pamilya. Patuloy akong lumalaban sa hamon ng buhay despite ng aking kalagayan. Since bata ako hanggang sa nakapag-asawa ako, hindi ako pinabayaan ng aking mga magulang. Mahigpit man sila pero alam ko rin naman na para sa kabutihan ko yon. Ilang beses man akong nadapa at nagkamali, andyan sila palagi at never nila akong iniwan at pinabayaan. Somehow meron akong regrets na sana mas naging masunurin or nakinig ako sa kanila. Yung younger rebellious me was not happy. Pero pwede namang magbago lalo na sa ikakabuti. Since nagkaanak ako, inayos ko ang buhay ko. Ginawa ko rin ang lahat para sa mga anak ko. Kahit minsan, ang hirap pala. Hindi ko inasa ang mga bata sa mga magulang ko kahit nakaya pa nila. Nagtrabaho ako, katuwang ang aking asawa. Inalagaan ko ang aking magulang at ibinalik sa kanilang lahat ng pagmamahal at aruga na ibigay nila sa akin nung ako ay bata pa. Unti-unti na rin nanghina ang mga magulang ko. Unang nagkasakit ang mama ko. Pero ang unang nawala ay ang aking papa. Sobrang hirap nun para sa solong anak na tulad ko. Wala akong mga kapatid na pwedeng asahan sa lahat ng aspeto. Ang hirap, pero kinaya. Kasama ko ang mga anak ko at asawa, mabuti na lang din. Pero halos lahat sa akin. Kahit wala ako sa bahay para mag-work, lagi akong nakaalala. Tawag, update. Pag need isugod sa ospital ang papa ko, umuwi ako anytime. Nag-absent ako kahit pa maubos ang leaves ko. Hanggang sa tuluyan na rin nawala ang papa ko last December 2021. Dahil sa sakit. Sobrang hirap dahil mas close ako sa papa ko. Pero kailangan kong lakasan ang loob ko para naman sa mama ko. Lalo na, meron na rin siyang karamdaman.
After mailibing ni Papa, si Mama ko naman ang labas-pasok sa ospital. Parang umulit lang lahat sa akin. Kinaya lahat ng mag-isa. Sobrang hirap din dahil meron akong 2 anak na dapat kong buhayin. Mas dinoble ko ang pag-aalaga at pagmamahal para kay Mama. Kasi siya na lang ang meron ako. Dumating sa puntong need ko na mag-resign sa trabaho dahil marami na rin akong absent para samahan si Mama sa lahat ng test niya. Kahit wala na si Papa, hindi niya kami pinabayaan sa munting ari-arian na nakatulong yon para sa medical needs ni Mama. Pero tulad ng iba, kahit na meron ka, mawawalan ka, lalo na kapag may sakit ang isa sa iyong kapamilya. Rock bottom din ako nun, pero lumaban ako. Ginawa ko ang lahat para kay Mama. Hindi ko na alam kung ilang beses kaming naglabas-masok sa ospital. Last June 2023, sumunod na sa papa ko ang aking mahal na ina. Nung mawala sila, kahit nga andito pa sila, may mga kamag-anak na kaming hadlang sa kung anong may iwan ng aking mga magulang. Pero noon pa lang, inayos na ng papa ko ang para sa akin. Sobrang sakit na magkasunod silang nawala sa akin. Hanggang sa huli, ramdam ko ang pagmamahal nila. Hanggang sa mawala sila, ako pa rin ang iniisip nila at hindi nila ako pinabayaan. Never na ako makaka-move on sa pagkawala nila, pero laban lang para sa mga anak ko. Nagpapasalamat ako na sila ang naging magulang ko. Higit pa sa tunay na kadugo ang ibinigay nilang pagmamahal para sa akin. Kulang ang buhay ko para pasalamatan sila sa lahat-lahat. Napatunayan ko na ang conditional love pala ay pwedeng makuha kahit na hindi mo sila tunay na kadugo. Mahirap man ang naranasan ko, but I'm grateful. Kasi masigit na magaganda ang mga nangyari kesa sa hirap at sakit. Kaya sa may mga magulang pa, i-treasure natin sila hanggat kaya pa nila. Hanggat nandyan pa sila. Huwag nating i-take for granted na andyan lang sila. Dahil tumatanda din ang mga magulang natin. And we will never know hanggang kailan sila nandyan para sa atin. Kahit makulit sila or para ng bata, mahalin natin at gawin ang lahat. Hindi man ako perfect na anak or tao, alam ko na nagampanan ko ng maayos at naparamdam ko kila Mama at Papa ang pagmamahal at pagsasalamat ko hanggang sa huli. Ma, Pa, salamat at inampun niyo ako. Salamat at minahal niyo ako ng parang sa inyo. Masaya ako na magkasama na po kayong dalawa. Guide niyo po kami palagi at huwag kayong mag-alala dahil kakayanin ko ang lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita, mahal ko po kayo. Salamat, Yanners. Masaya akong mag-share ng aking life story at God bless sa inyo. Only child. Nakakalungkot sa isang pamilya yung kapag nagkasakit yung mga magulang natin and kapag tumanda na sila, pinagpapasapasahan na sila ng mga anak nila na hindi nila alam kung kanino sila titira, kung kanino sila pupunta. Kasi nga, yung mga anak may kanya-kanya na ring responsibilidad sa buhay. May mga asawa at anak na rin na kailangang asikasuhin. So para sa kanila, ang hirap na mag-alaga ng magulang lalo na kung may sakit pa. Kaya minsan ang nangyayari, yung mga magulang natin, pinagpapasapasahan natin. O dyan muna kay kuya, dito muna kay ate. Nakakalungkot pero nangyayari yon sa totoong buhay. Bilang anak, napakahirap na pagsabayin yung pag-aalaga sa magulang na may sakit and yung pag-aalaga sa sarili nating pamilya, mga anak at asawa. Kaya nakakabilib itong si Only Child kasi lahat yun ginawa niya na siya lang. Napakahirap maging solong anak na siguro iniisip ng iba na kapag solong anak ka, nasa iyo lahat ang pagmamahal, yung atensyon. Pero kung tutuusin, napakahirap naman talaga maging solong anak. Kasi kapag solong anak ka, wala kang karapatang mapagod. Dahil ikaw lang at ikaw ang gagalaw. Magkasakit yung mga magulang mo, ikaw at ikaw lang ang pwedeng asahan. Wala ka namang pwedeng asahan na kuya or ate. Sige kuya o ate, ikaw muna. Kahit napagod ka na, ikaw pa rin talaga ang gagalaw. Ayun nga, wala naman talaga silang aasahan kundi sila lang. Nakakabilib si Only Child kasi kahit na hindi siya tunay na kadugo, minahal niya yung kanyang mga magulang ng para talagang totoo niyang magulang. Hindi nagkamali yung mga magulang mo na
ibigay sa iyo yung pagmamahal nila ng buong buo. Na tinuring ka nila na parang sarili nilang anak kasi alam nila na ikaw lang talaga yung pwede nilang maasahan at alam nila na ikaw lang yung magmamahal sa kanila hanggang sa mawala sila dito sa mundo. Hindi nagkamali yung mga magulang mo na ampunin ka. Dahil siguro naramdaman talaga nila na ikaw talaga ang taong nag-iisang magmamahal sa kanila. Nabanggit mo yung mga kamag-anak mo na habang lumalaki ka, may naririnig ka na hindi maganda sa mga kamag-anak mo. Pero this time na wala na yung mga magulang mo, wala na. Hanggang dito na lang yung pagiging kamag-anak ninyo. Dahil sa lahat ng mga sinabi nila sa'yo, sa lahat ng hindi nila pagtanggap sa'yo, huwag mo na lang pansinin yung mga sasabihin pa nung kamag-anak mo sa'yo iniwan, yung mga ari-arian ng mga magulang mo. Wala silang karapatan doon. Kahit katiting, wala. Ikaw lang at ikaw o ang pamilya mo ang may karapatan sa kung ano ang naiwan ng mga magulang mo dahil ikaw lang ang nagsakripisyo para sa kanila simula nung bata ka. Hanggang sa mawala sila, ikaw lang talaga ang nandyan para sa kanila. Hindi naman yung mga kamag-anak. So kung ano man yung maririnig mo sa susunod sa mga kamag-anak mo na hindi maganda, deadma. Kasi wala naman silang ambag sa buhay mo. Lumaki ka nang ayaw nila sa'yo? Okay. Basta ang iisipin mo na gampanan mo yung tungkulin mo bilang anak nila. Nakakahiya nga yung mga kamag-anak na ganyan eh. Sila nga kamag-anak kadugo pero wala silang ginawa para sa mga magulang mo hanggang sa nawala sila. So you have to be proud of yourself kasi lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng paghihirap, ikaw lang, mag-isa mo lang talaga pinasan lahat ng iyon. Ang nakakalungkot lang bilang solong anak, yung kapag nawalan ka na ng parehong magulang, tatanungin mo yung sarili mo paano naman ako? Wala kang kuya, wala kang ate. So, paano naman ako? Diba? Yan ang masakit na reality sa mga solong anak. Na kahit magkaroon sila ng asawa at mga anak, iba pa rin yung meron kang ate, may kuya ka na pwede kang sandalan. Kapag napapagod ka na, yung parang kuya, ikaw naman, or ate, ikaw naman. No? Pero sa mga solong anak, wala silang ganun Kung meron man, hindi naman talaga kanya. Sa mga pinsan-pinsan. Kaya saludo ako sa mga solong anak. May marami din ako mga kilala na solong anak na nagtaguyod sa kanilang pamilya, sa kanilang mga magulang na sila lang talaga ang nag-aruga hanggang sa mawala yung kanilang mga magulang. Kaya sa mga solong anak na nakikinig ngayon, ako ay talagang hanga talaga sa inyo dahil mahirap. Ako nga, may mga kapatid ako, dalawa yung ate ko, may isa akong kuya. Pero minsan nagko-complain pa rin ako, na sila lang talaga mag-isa na ang tapang-tapang talaga nila. And dun sa ari-arian na binigay sa'yo or iniwan sa inyo ng mga magulang mo, sana palaguin mo yan, alagaan mo yan at wag nating hahayaan na malustay yung mga ari-arian na ipinamana sa'yo. Kasi ang nangyayari minsan, kapag meron tayong natanggap na ari-arian sa ating mga magulang dahil medyo lumalaki yung ulo natin at nalulustay kung ano man yung naibigay sa atin. So sana kung ano man yung naiwan sa iyo, pangalagaan mo yan or pwede mong ipasa yan sa iyong mga anak para pagdating ng araw sila naman yung magbe-benefit doon sa iniwanan ng kanilang mga grandparents. For sure, proud na proud sa iyo ang parents mo na nakikita ka nila ngayon na nasa heaven na sila and sigurado na i-guide ka nila sa lahat ng magiging desisyon mo sa buhay, sa lahat ng mangyayari or mga plano mo pa sa buhay. And sana ikaw bilang anak, kahit wala na yung mga magulang mo, huwag mo silang kakalimutan. Isama mo sila lagi sa iyong mga prayers. Ito, malapit na ang undas. Sana wag natin silang kakalimutan, yung mga mahal natin sa buhay na nawala na. Sa lahat ng sakripisyo, hirap at pagod na dinanas mo sa mga magulang mo nung sila ay may sakit, for sure yan, may blessings na darating sa iyo. Kung hindi man sa iyo, sa mga anak mo. Totoo yan. Kasi sabi nila, kapag tayo ay naging mabuti sa ating mga magulang, may mga blessings na dumadating. Hindi sila habang buhay malakas. So, sa may mga magulang pa, katulad ko, nandito pa yung aking mga magulang, na kahit makukulit sila, na parang bata, na parang minsan, nakakagigil, Pero iisipin ko na matatanda na yung mga magulang ko. And i-enjoy ko na lang yung mga years na makakasama ko pa yung aking mga magulang. So sana kayo din mahalin niyo inyong mga magulang hanggat nandyan pa
kahit na sobrang tigas ng ulo ng ating mga magulang, mahalin natin sila. Lagi na lang natin iisipin na hindi sila forever nandito nakasama natin. So yun lang, and maraming salamat only child sa pag-share ng iyong story. So good luck sa iyong family. Kung magkakaroon kayo ng business, good luck sa inyo. And always remember, life is a journey.